Magandang araw! Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Hatid pa rin namin sa inyo ang ilan sa mga kaganapan sa Regional Invention Contest and Exhibits ng Department of Science and Technology National Capital Region. Abangan ang mga tampok na nakamamanghang inventions ng mga exhibitors at kalahok ng mga mag-aaral, kaya tutok lang dito sa DOSTv, Science for the People. At ngayon naman mga kasama natin ang mga estudyante from TIP and one of the exhibitors dito sa DOST-NCR. We have here Maeve Ellinger and John Labogin, electrical engineer from TIP. Hi guys. Hi po. Okay, explain niyo sa amin itong invention ninyo. So we've used concrete as a renewable source of energy. How? So property of concrete it is that it has high thermal mass, meaning it could store huge amount of thermal energy. So we've utilized that stored thermal energy and convert it to electrical energy. So paano nag-derive itong konsepto ninyong ito? So ano po, kasi sasali kami sa isang competition in Singapore which is the Energy Innovation Challenge, and their goal is to solve the urban heat island effect. So we've come up with this idea since the abundance of concrete material in urban areas is really huge, like more than 70%. So we think of something that could utilize the concrete material. So we've come up with this idea. So paano naging proseso? So first off, we've done brainstorming, so we've clarified kung ano yung mga possible na pwedeng gawin, and once we've come up with a decision which is the tile, right away ginawa na kagad namin yung prototype kasi since so alam namin kaya namin ito. So ito kasi nakikita natin tile, solar tile, 'di ba? Parang ito kayo pa lang ba nakakagawa nito talaga dito sa Philippines? Based from our research, yes, wala pang nakagawa ng, actually it's thermoelectric tile, yes. Saan na kayo nakapag-test nitong mga inventions ninyo? Nakapag-test kami dito and nakapag-test na rin kami sa Singapore since tinry din namin kung talagang effective siya, na hindi lang siya pang Pilipinas pero pang ibang bansa din. Paano pagka yung sobrang init and di may areas din naman na malalamig? Mas okay po siya kung mas mainit kasi the higher the temperature difference, mas magiging efficient po yung tile. And then, share lang natin, nanalo kayo sa mga recent contest? Yes, we've joined 3 competitions. The first one is the NASA Space Up Challenge. We've won the best use of hardware. Next one is the Schneider Electric Go Green in the City. We were the 3rd place. And then the last one is the Energy Innovation Challenge in Singapore. And the 3rd place also. Meron ba kayong plan na after this, mapapatent na itong mga inventions ninyo and then merong mag-adopt na private institution siguro? Yes, actually after plan namin after netong sa competition dito is ipaprocess na kagad namin right away yung sa patent para ma-protectionan yung idea namin, of course. Ano masabi ninyo, ganito mga activities na showcase talaga yung mga kakayanan sa mga batang edad, mga estudyante pa lang na katulad ninyo? Isa po siyang magandang experience and opportunity for everyone since sabi nga po nila na the younger generation, mas maganda yung idea nila, mas bright, and dahil po sa mga gantong research contest and such, nabibigyan po ng chance hindi lang po yung mga nasa magagandang institution, pati po yung mga high school, pati po yung mga mas bata sa amin, and I think that would solve not just the problem of our community but the whole society. So right now, any future plan? As of now, we plan to, after the patent, siguro, we plan to do further studies about kung paano namin mas magagawang mas efficient siya, and of course to possibly conduct startup business with it. Yeah.
Thank you so much and congratulations. Nakasama po natin of course si Maeve and John from TIP. Kanina mga nakasama natin, mga electrical engineering student from TIP. Ngayon naman, makakasama natin mga computer engineering student from TIP pa rin. Of course, we have Ana Luz Calyao, Neil John Carl Aguel, Eduardo Narciso Jr., and Paul Nona para explain sa atin yung invention nila. Alright guys, ano ba itong mga exhibits ninyo? So, yung project namin is Project Ilawa, ilaw mula sa lawa. So, this is just the innovation of the conventional batteries. So, sa conventional batteries, meron tayong anode, cathode, and electrolytes. So, what we did is, instead of containing the electrolytes inside, we turned it inside out. So, nasa labas ng battery yung electrolytes. So, sa project namin, it is purely made up of recycled materials. So, yung anode is made up of aluminum cutouts from soda cans. The cathode is made up of activated carbon. And yung electrolytes natin is yung dirty water. So, yung basic concept dito is the dirtier the water, the more electric current that we can generate. Okay, sabi mo, the dirtier, mas maganda yung mapoproduce na energy. Ganun ba yun? So, saan na kayo mga nakapag-test na maduduming tubig? Upon testing, ang unang testing namin is yung lake water from Laguna Lake, and we tested that. Yung current rating niya is actually 0.7 volts, and the current rating is ranging from 14 milliamperes. But we tested yung water sa Manila Bay, which is actually dirtier, and it's actually seawater. And the main concept of that is that kapag seawater, it's actually a better electrolyte than the fresh water. So, ang mga nakuha naming rating sa Manila Bay is actually higher than that of the lake water sa Laguna Lake. So base sa mga pag-aaral ninyo, bakit gano'n yung kinalabasan? Sabi ninyo nga baka sa mas maruming tubig, mas nakakakuha tayo ng mas mataas na energy. Because pag sa mas maduming tubig, meron siyang pollutant ions, which derives the chemical reaction para mag-produce siya ng mas maraming electric current. Yun yung nangyayari sa kanya. Compare with salt water, ganun din naman nangyayari. Pero pag may pollutant ions, na-enhance niya yung reaction. So paano nagsimula itong project ninyo? Sino nakaisip? Paano nag-derive yung konsepto? Actually, this is an entry for a SICAT Design Challenge, sponsored by the SICAT Solar Foundation. And sa competition, actually, we have to choose a community where we benefit from. So, there's students sa school namin actually having situated siya sa Talim Island, and nasabi niya nga sa amin na they're actually experiencing fluctuations sa electricity. So we visited the community, and then we scanned the area kung ano yung mga kalagayan doon. We actually considered yung ibang renewable energy sources such as solar, wind. Pero upon searching the area, kasi pag solar kasi, we need flat surface. Medyo mountainous area yung Talim Island. And second, kapag gagamit kami ng wind energy turbines, it's a mountainous area, so unpredictable yung wind direction. So we disregarded those two renewable energy sources. So pagbalik namin, so why not, nag-travel na kami sa boat, so why not gamitin natin yung lake water as source for energy? And pagdating namin dito, nag-deliberate kami ng concept, and then ayun, we learned that we can actually harness energy using the lake water. Sa ngayon ba meron na nagbigay ng interes para mag-adopt nitong project ninyo? Actually, we're planning to implement it sa Talim Island, dun sa Laguna, this coming December. Yun, so bibigay kami ng test. Ayun, so bibigay kami ng some actual product mismo. Ayun, so para matulungan namin yung rural areas. Ayan, nakikita natin, meron kayong different, prototype, application. So explain natin siguro isa-isa. Sino pwede mag-explain?
So yun. So meron kaming, dito sa project namin, meron kaming tatlong application ng product namin. Number one is the battery buoy, which can be used as fish coral marker. Pwede siyang gamitin as navigation guiding paggabi. Di ba pag gabi nagta-travel tayo, walang lighting. So pwede natin tong gamitin as marking para hindi mabangga ng mga bangka yung mga fish pens, any fish coral marks, anything like that. The second application is yung battery basket. Alam naman natin na karamihan ng mga isda is nanguhuli sila tuwing gabi. So they can use it as onboard lighting sa mga bangka nila instead of using the traditional kerosene lamp na mas mahal and of course may pollution na ginagawa. Ito, lagay lang nila sa parte ng bangka nila na may dumadaang tubig and then meron na silang light. And then the last application is the battery basin. This is for the household applications for lighting ng household. Meron siya, ang kaibahan dito is meron siyang water container aside from the others. So pwede siyang gamitin sa mga lighting sa bahay, lamppost, yun. Alright, napakagandang project. Any future plan mula dito sa inyong mga proyekto? Right now, we're actually on the development na ng for the manufacturing, and we're actually looking for partners to support the concept para later on we can implement na makapag-charge siya ng mobile phones sa mga remote areas like Talim, and then further can help the rural communities na nangangailangan din ng ganitong technology. Any more messages? Hopefully with this advocacy, walang kuryente sa bahay, lalo na sa mga rural communities and islands. Thank you so much. Paul, do you want to add more? Okay, thank you so much. And syempre, congratulations. Nakakatuwa at nakakabilib ang mga ganitong invention mula sa mga kabataang ito. Ang nakasama po natin, of course, we have Ana Luz, Neil, John, Carl, Eduardo, and Paul Nonat mula pa rin sa Computer Engineering ng TIP. At makakasama naman natin mula sa Team Soil Battery PH, mula ang mga estudyante pa rin from TIP. Of course, we have Adrian Mangalindang, Cedric Reyes, and Christian Arsenal, mga electrical engineer from TIP. Magandang araw! Magandang araw po. Alright, explain nyo sa amin itong proyekto ninyo. Ano ba ito? So, yung project po namin is based from the theme of the Energy Innovation Challenge 2017 in Singapore. So, the urban heat island effect. So, ang urban heat island effect, ito ang huge temperature difference between rural and urban areas. So, para ma-solve natin to, nag-provide po kami ng technology, clay soil array battery, in order to diminish the urban heat island effect. So, in this project, di ka lang makakapag-provide ng electricity, but you can also plant your crops in order to produce vegetation which cools the microclimate and also harvest electricity. So, paano nagiging proseso and sistema nito? Bali po, nag-research po kami ng soil, which is clay soil. Yun po yung mataas na may potential energy na soil. Next po is nag-search po kami ng good conductors, which is galvanized zinc and copper. So bali po para po mapataas namin yung voltage is nag-series po kami ng soils. Then para naman po mapataas namin yung current, nag-parallel po kami ng parallel connections po ng soil. Tapos yung prototype po namin ito, nagpo-produce po siya ng 15 volts. Kaya niya po magpailaw ng bulbs, ng LED, saka po mag-charge po ng cellphone. Mapagpagana. So, doon mga hindi nakakaalam, pwede pala maging source of energy ang soil, hindi ba? So, different soil, pero clay kasi ang ginamit ninyo. Paano kung ibang soil? Nag-research rin po kami ron, but the best soil po na pwede po i-utilize is the clay soil. Na every cups po, nagpo-produce po siya ng 1 volt. Every cups. Okay. So, eto meron silang award na nakuha. Share nyo sa amin. Ito, nanalo kayo sa? Energy Innovation Challenge in Suntec City, Singapore po. So, ilan kayo naglaban doon? 17 teams po, all around from Asia.
And kayo yung nag-champion, hindi ba? Ito rin yung entry ninyo. Yes po. So ngayon, ano nakikita ninyong benepisyo nito na makakatulong talaga dito sa Pilipinas? So, and still we're trying to search a patent for this, so it can still solve existing problems in society and in relation to the Philippine environment. Ayan po. Since soil lang po siya and copper wire tsaka po galvanized zinc, pwede rin po siyang gawin sa mga backyard natin as another source of energy po. At sa mga urban area, indigenous people po na wala pong kuryente, pwede po nitong gamitin. Yan po. Sa ngayon ba meron na kayong mga na-test na community using your project? As of now, wala pa po, pero we're looking forward to extending it out to communities in order to help their problems. What are the challenges na kinaharap ninyo dito sa sistema na to? Bali po kasi nahirapan po kami nung sa mag-gather ng data sa mga soil po tsaka sa mag-search po ng mga electrodes po. Marami pong testing na ginawa po bago po namin mabuo po yung project. So ngayon nakikita kasi natin, ayan meron kayong prototype. So yung mga electrodes niyan, saan nakakonect? Bale, the soil acts as a medium of electron flow, and the copper and zinc reacts to the soil, which produces electrical power. Alright. Any future plan with this project? So we're planning to patent it and extend it to rural communities and urban cities. And right now, nandito kayo, exhibitor kayo sa RISE. Ano nararamdaman ninyo? Masaya po. Manalo kayo Masaya ulit? po. Ay, di po kami contest. Di po kami contest. Masaya Exhibitor po lang. na nasi-share po namin yung project po namin sa ibang tao. Thank you so much and congratulations. Maraming salamat. Of course, nakasama pa rin natin mga estudyante pa rin from TIP, si Adrian, si Cedric, and Christian. Magandang umaga, Miss Jel. Ganyan din sa lahat ng pagtagapanood ng DOSTv. So narito na magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Makikita nga natin may dalawang low pressure area na binantayan tayo nitong mga nakarang araw. Yung isa naging isang ganap na bagyo. Subalit na sa labas na ito ng Philippine Air Responsibility. Yung namataan itong tropical depression sa labas ng ating boundary sa layong 640 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Sinait sa Ilocos Sur. Wala na itong direct na epekto pa sa ating bansa, pero ang mas binabantayan natin ngayon isang low pressure area na pumasok at huling namataan sa layong 410 kilometers silangan ng Legazpi City sa Albay. Mapapansin natin, Miss Jen, at sa lahat ng tagapanood ng DOSTv, maulap ngayon sa malaking bahagi ng Kabisayaan, gayon din dito sa may southern part ng Luzon. Dulot niya ng tinatawag na trough o extension nitong low pressure area. Pero sa ngayon, base sa ating pinakahuling datos, medyo maliit pa naman yung tsansa na ito ay maging bagyo. Pero patuloy pa rin nating babantayan ang low pressure area na ito sa magiging mga development sa mga susunod na araw. Samantala, malaking bahagi naman ng Mindanao, inaasahan natin na mas maaliwalas sa panahon. Pero posible pa rin yung mga pulo-pulo, isolated na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Muli dito sa Luzon, mapapansin natin malaki ang tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon mula mahina hanggang sa katamtaman, dulot ngayon ng low pressure area na ating binabantayan. Mas malaki naman ang tsansa na mas maaliwalas ang panahon dito sa may bahagi ng Central Luzon, lalo na sa may kanlurang bahagi dahil nga ang hangin ay hinahatak nitong tropical depression papalayo sa ating bansa. So dahil naman sa trough or extension ng low pressure area, kaya dito sa may southern part ng Luzon ay medyo maulap ang kalangitan. Sa Kabisayaan din makararanas ng maulap na kalangitan at posible o malaki ang tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito naman sa Mindanao, mapansin natin sa ilagang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Surigao del Norte at Dinagat Island, magiging maulap din yung kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Mas maliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng Mindanao, subalit posible pa rin yung mga pulo-pulo or isolated na mga rain showers o mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o thunderstorms. Samantala, may nakataas tayong gale warning ngayon. Ibig sabihin ho ng gale warning, ito po ay inaasa na magiging malakas ang pag-alon ng karagatan
At pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat o yung mga bangka, na huwag mo nang pumalaot, particular na dito sa may mga baybayin ng Batanes, Calayan, Babuyan Group of Islands, gayon din sa mahilagang baybayin ng Ilocos Norte. Magiging maalo ng karagatan, kaya delikadong maglayag yung maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ito naman magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ang Kamaynilaan patuloy natin inaasahan na magiging maulap ang kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. So, asahan ho natin ang temperatura sa Maynila mula 25 to 31 degrees Celsius hanggang araw ng Huwebes. Sa Baguio City naman, inaasahan natin na pagdating ng araw ng Miyerkules Huwebes ay magiging maulap ang kalangitan at mas malaki na ang tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, dito naman sa Metro Cebu, papaganda po ang panahon pandang araw ng Huwebes at ang temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Metro Davao dyan sa Mindanao, inaasahan natin na magiging maulap ang kalangitan pagdating ng araw ng Huwebes na ang temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Ang araw natin mamaya lulubog ganap na alas 5:40 ng hapon at bukas sisikat ito ganap na alas 5:47 ng umaga. At yan ang ating latest update sa ating panahon live na nagulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key, kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.